Facebook, Twitter, Instagram, Google+, at Tumblr. Ilan lang ito sa mga online tambay na walang sawang pinupuntahan ng mga Pilipino araw-araw. Ayon pa sa pag-aaral ng www.internetworldstats.com, kasama ang Pilipinas sa top 20 countries na may pinakamaraming internet users. At social media ang pangunahing dahilan ng karaniwang Pinoy sa pagpasok sa World Wide Web. Ito na ngayon ang pinakamabilis na daluyan ng impormasyon, interactive pa, at maaari pang i-share ang mga nagustuhang artikulo, larawan o komentaryo. Katakataka ba na gamitin din ito ng mga politiko at mga nangangampanya para sa halalan? Pero gaano kalawak ang impluwensya ng social media sa ating mga botante? Alamin natin yan dito sa VTR report na ito. Sa modernong panahon, sinasabing nagiging mas madali ang mga gawain dahil sa teknolohiya, telepono, radyo, computers at internet. Lahat nilikha upang maging mas produktibo ang paggawa. Ngayong paparating na ang eleksyon, inaasahang malaki ang magiging papel ng teknolohiya sa kampanya ng maraming kandidato. At ang isa sa mga tinatayang gagamitin ng mga kandidato upang maabot ang mas maraming botante ay ang social media. Ayon sa ESCP, Europe Business School professor at social media expert na si Professor Andreas Kaplan, social media is a group of internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creations and exchange of users-generated content. Sa madaling salita, isa itong aplikasyon sa internet kung saan maaaring magtipon ng mga netizens o internet users at magpalitan ng mga ideya at impormasyon. Pinakakilala ang Facebook at Twitter, dalawang social networking sites na ginagamit ng halos lahat ng netizens. Bata't matanda mula sa iba't ibang social status sa iba't ibang rehiyon ng bansa ay gumagamit ng mga ito. Masasabing ang Facebook at Twitter ang dalawa sa pinakamalawak na pamamaraan ng interaksyon para sa mga Pilipino. Naglabas ang Rappler.com ng listahan ng top 10 senatoriables na pinakamaraming followers sa social media. Nangunguna sa top spot si Senator Keith Escudero bilang may pinakamaraming followers sa Twitter. Sinundan naman siya ni Risa Hontiveros, JV Ejercito, Sani Angara, Loren Legarda, Sani Trillanes, Bam Aquino, Teddy Casino at Mig Subiri. Samantalang sa Facebook, nangunguna naman base sa dami ng likes, friends at followers si Eddie Villanueva. Sinundan naman siya ni Richard Gordon, Bam Aquino, JV Ejercito, Keith Escudero, Risa Hontiveros, Teddy Casino, Ed Hagidorn, Meg Subiri at Mitos Magsaysay. Ang tanong ngayon, maaari bang maging sukatan ng dami ng contacts at followers sa social media ang dami ng boto na aanihin ng isang kandidato sa parating na eleksyon? Ayon sa ndtv.com, malaki ang naging parte ng social media na Facebook, Twitter at Reddit sa 2012 United States presidential elections. Parehong ginamit ni US President Barack Obama at Senator Mitt Romney ang media bilang huling alas sa pangangalap ng boto. Bukod pa diyan, maraming mga Amerikano ang gumamit ng social media para mag-post ng kanilang mga litrato na magpapatunay na sila ay nakaboto na. Ginamit din ng mga botanteng Amerikano ang social networking sites para ipahayag kung sino ang kandidatong kanilang sinusuportahan at ibinoto. Mayroon ding ilan na gumamit ng social media para i-report ang ilang irregularidad sa kasagsagan ng eleksyon. Tulad ng bansang Amerika, demokratiko din ang Pilipinas. Bukod pa diyan, mahilig din ang mga Pinoy gumamit ng internet. Kung gaano kaya kalaki ang magiging kontribusyon ng social media sa darating na eleksyon, walang makapagsasabi. Naway, hindi lamang kasikatan ang maging basihan ng pagboto ng mga Pilipino at kanilang timbangin kung sino talaga ang dapat mailuklok sa pwesto. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Robert Tan, at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tutok lang kayo sa isang oras ng komprehensibong talakayan ng hatid namin sa inyo kasama ang aking partner na si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert. At di lamang ang impluwensya sa halalan ng internet at social media ang tatalakayin natin dahil pag-uusapan din natin ang nagiging papel ng mga blogger at iba pa mga internet-based groups sa ating electoral process. Lahat ng yan dito lang sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan.
Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako po si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan niyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Kung may mga katanungan naman kayo o mensahe kaugnay sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong sumali sa aming talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya mag-tweet sa @hatol2013. 30% na ng total world population ang online at ayon sa resulta ng mga bagong pag-aaral, gumugugol ang isang internet user ng 16 na oras kada buwan. Dito sa bansa, mayroon ng mahigit na 32 million internet users o halos 1/3 ng buong populasyon. At para sagutin yan at iba pang mga katanungan, makakasama natin sina Ms. Noemi Lardizabal Dado, isang blogger at new media publisher. She is the founder of Blogwatch and the pioneer of the Juan Vote movement. She is also a member of the global team of 200 mom bloggers for social good. At kasama natin si Mr. Kenneth Keng, Advocacy Director ng Filipino Free Thinkers, ang pinakamalaki at pinakaaktibong organisasyon para sa free thinking sa bansa. And finally, we have Ms. Elizabeth Angsioco, the National Chairperson of the Democratic Socialist Women of the Philippines and the former Secretary General of the RH Advocacy Network. She also writes a regular column for Manila Standard entitled PowerPoint. Umpisahan po natin ang ating diskusyon sa pagde-define ano nga ba ang social media dahil lagi natin yan na pag-uusapan, maraming gumagamit niyan. Who wants to start? Well, I can say, sa social media, nag-umpisa yan sa vlogging, no, noon. Kasi gusto lang ng tao mag-express na para siyang diary project noon eh. At unti-unti, nagkaroon ng innovation, nagkaroon ng Twitter, nagkaroon ng Facebook. Nauna yata ang Facebook, then Twitter, sabay-sabay yon. Pagkatapos, ang dami na, mayroon ng multimedia, may live tweeting, may YouTube. So, communication, meron multimedia at collaboration ng social media tools doon. So, tools lang yon. Pero behind sa social media, may tao yon. So, may personal touch pa rin ang social media. Ang tools ay ginagamit mo to leverage or to push something. Whether nagsusulat ka or may advocacy. Kenneth, you wanted to add? Kasi kung sinasabi mo social media, technically sa definition, lahat naman ng media ay social in that it's information that you are disseminating. But the difference sa ngayon, at least when we talk about social media, we can refine it to, as Noemi was saying, the new forms of it that we're most familiar with. Yung mga Facebook, Twitter, and to a lesser extent, although dito sa Pilipinas yung penetration hindi pa masyadong malaki. Pero sa States, yung Tumblr, Pinterest, whatever. And these things are just new. But I think as a definition, yung handy frame of reference na natin, Facebook or Twitter. Something that you can post as an individual or as a group, and then you get immediate feedback. Beth, kanina you said emerging media or new media. Pareho ba yun dito sa napag-uusapan natin? Ang para sa akin lang, yung social media kasi nangyari yan. Dahilan mismo dun sa pag-angat, yung advances ng teknolohiya. Yung sa komunikasyon, yung paglago ng internet. So, ang nangyari, naging mas madali ang pag-uusap, ang pagpapalitan ng opinyon ng mga tao. At ginagamit din, hindi na lamang doon sa personal na mga bagay. Kunyari, halimbawa, ang Facebook, nag-umpisa siya, mas personal, mas mga kaibigan mo talaga yung kausap mo. Pero ngayon, kung titignan mo, marami na ring advocacies na nangyayari doon sa Facebook. So, ang nangyayari, ang nagiging epekto niya, para siyang nagiging makabagong media. Na dati, kung ang television ay hihintayin mo, halimbawa yung news na dumating ng 7 o'clock, ngayon hindi na. Nangyayari yung event na yan, nalalaman na yan ng buong mga tao dahil dun sa social media. In fact, nangyayari din na yung mga pinag-uusapan sa social media ng tinatawag na mainstream media. So ngayon, parang nagko-complement
yung mainstream media at saka yung tinatawag na social media doon sa mas mabilis na pagbibigay ng impormasyon sa mga tao na nandoon sa mga tawag natin netizens, yung mga mamamayan ng internet, ang tawag dyan netizens. Tsaka mas mabilis din ang feedback, no? Ang reaksyon ng mga netizens sa impormasyon, di katulad ng telebisyon at radyo. Pag-usapan natin yung mga trabaho nyo. Kayo ay new media users. Anong mga ginagawa nyo sa new media like you, Noemi? Nag-umpisa ako sa blogging ng 2006 as pure blogging kasi grief advocacy, yung grief support. Pagkatapos, at that time, hindi pa masyado kaming ginagamit for commercial. So, napansin ko, nagkaroon ng mga brands na gusto nila gamitin yung tools namin na ma-promote yung product nila. So, nagkaroon ako ng shift, no? So, ang tawag doon, kailangan innovative ka rin, yung marunong magbago ng shifting mo. So, as a parenting blog, naging open ako to shopping kasi mami ako, nag-shopping, technology, food, especially food, no? Pagkatapos, nag-change ulit, tinatap ako, magsulat ka kaya about politics. Ang mami concerned din sa country. Ayun. So, kailangan talaga innovative ka, kaya tawag doon emerging media kasi nag-change talaga ang panahon. So, yan. Kenneth, ikaw, you belong to a group, no? Itong Yes, Free yung Thinkers. Filipino Free Thinkers. Yung sa unahan, I wasn't a fan of social media, yung Facebook or yung blogging. Akala ko medyo self-absorbed na nga. Like, I mean, it's the most Pero marami talagang self-absorbed. Which is fine if you want, like for fun, diba? Pero I didn't really see the point, especially me, I like my privacy, yung ganun. Pero going forward, when I joined the group Filipino Free Thinkers, which is a group na nag-advocate for reason, science, and secularism sa bansang Pilipinas, I realized the ability of that social media no longer just talk about myself, but the interests that I may have at yung mensahe mismo that I would like to share with the world and that my group would like to share with the world. So sa ngayon, the Filipino Free Thinkers Facebook group has 20,000 likes or so. Yung website, which is technically a blog because it runs off WordPress, but now has turned into a source for both opinions and in some cases news, which has been picked up. We're very surprised, like when our stuff started getting picked up by mainstream media, when we started being cited as sources for certain information on the Tri-Media channels. We were surprised that this happened. Pero now we've got about anywhere from 50 to 100,000 views on the site per month. We've exceeded 1 million views already this year. Our Twitter has about like 5,000 followers or so. So I was really impressed. And I'm very heartened by the ability of the social media to be able to reach out for a message which might be controversial. Yes. At least before, a few years ago when we started. Yes. Ikaw, Beth, iba ang iyong naging daan patungo sa Yeah. social media, sa tradisyonal na pakikibaka ka nag-umpisa. Oo. Ang pinag-umpisahan ko talaga, pagiging aktivista. Yun yung aking pinag-umpisahan. So, yung mga advocacies, lalo na halimbawa para sa mga kababaihan, halimbawa, nakuha namin yung anti-rape law, anti-violence against women, nang hindi pa yan uso ang social media. Pero nung ipinaglalaban natin yung RH bill, itong pinakahuli nating mahalagang batas para sa mga kababaihan, ang nangyari, nakita ko na ang exchange of information, pakikipag-usap, iba na. Hindi na lang siya doon sa tradisyonal na pupunta kami sa komunidad, mag-oorganisa ng mga tao, na ginagawa pa rin namin sa ngayon. At palagay ko ay isang napaka-valid na pamamaraan ng pag-educate, ng pag-organisa ng mga tao. Pero sa ngayon, may iba nga na lumalabas na pamamaraan. Ito yung tinatawag na social media. Nag-umpisa ako dahil lang doon sa RH bill. At actively, 2010, sinasabi ni Noem sa akin kanina, 2010, natatandaan niya, na nag-umpisa akong mag-Facebook, mag-Twitter, pero on a personal level, yung Facebook account ko, binuksan ko yan bilang photo album. Kasi
madaming kumukuha ng pictures. Ako, hindi ako mahilig kumuha ng pictures. Sabi nila, ilagay natin sa Facebook. Sabi ko, ano yung Facebook? Ginawa nila ako ng account sa opisina ko hanggang nakita ko yung potential. Tapos nakita ko yung Twitter, lalo na nung panahon na kasagsagan talaga yung mga sinasabi na mali tungkol sa RH Bill. Tweet naman ako ng tweet. At nakikita ko yung mga tao talaga nagre-react. So it was a very effective way of reaching out to people. Nakita niyo yung potential and you also found out na epektibo yung information dissemination pagdating sa inyong mga advokasya. Sa inyong pagtaya, gaano karaming Pilipino kaya yung gumagamit sa internet, hindi lamang for entertainment, katulad nga ng pagpo-post, no? Kundi yung para talaga makakuha ng informasyon, Noemi? Nag-umpisa kami sa 2009, no, bago mag-2010 election. Ang konti-konti lang namin ng followers ko. Pero napansin ko, kasi ma'am blogger ang Twitter name ko, Yes. at meron akong isa, blogwatch@ph, hindi pinapansin yung blogwatch@ph ko. Gusto nila ako. Ayoko kasi ma'am blog, gusto ko mommy stuff. Nung nag-umpisa ako ng politics and news and then election issues, gusto nila yun. Dito ako kasi may matutunan ako. And then one thing I noticed sa 2009, parang ang people, hindi sila happy sa traditional media na news. Kasi puro personalities lang, ginawa nilang parang cockfighting. Nagustuhan nila yung balita namin na we are talking of platforms, yung mas deeper issues. Of course, hindi yan nangyayari ngayon dahil karamihan ng mga TV network ngayon talking about platforms and issues. But that time, in 2009, hindi masyado. So, that was what we did. And nagustuhan nila yon. And in fact, may nagsabi sa akin na at that time, our online influence was only 2%. By the time the 2010, we were around 10%. How was that measured? The online I influence? don't know about that, but that is a campaign manager of a presidential candidate who was monitoring it, and I have no idea. But they told us that we were effective in helping their candidate in the interview, because we did 2-hour interviews. If you recall, there were not many interviews done on TV that time. Ang epekto ng internet sa ating mga botante, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dyan. At ang papel pa rin ng media sa electoral process. Pero bago yan, puntahan natin si Robert Tan para sa buod ng ating diskusyon. Robert? Maraming salamat, Kathy. At kung dati-rati ang main source of information natin ay nakukuha lang natin mula sa mga telebisyon, radyo o mga dyaryo, ngayon dahil sa technological advancement, itong internet at social media, ay dito mabilis na rin natin nakukuha ang iba't ibang impormasyon. At dito makagandahan daw dito ayon sa ating mga bloggers at mga writers ay mabilis na rin ang kanilang mga reaksyon hinggil sa mga isyung nagaganap sa mga balitang napapanood nila sa telebisyon, napapakinggan nila sa radyo o nila sa mga dyaryo. At mabilis na rin minsan ay dito rin kinukuha ng Trimedia ang kanilang mga balita, and it goes both ways. Nagkakaroon ng complementary ang Trimedia at itong social media dahil mabilis ang reaksyon nito, mabilis din na magkuha ng impormasyon. At kagandahan dito sa Pilipinas ay dumadami-rami na rin ng mga Pinoy na gumagamit ng internet. Ay halos 30% na rin ng ating population ang penetration ng internet dito sa ating bansa. At kung may mga katanungan naman kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang Facebook page namin sa www.facebook.com/hatol-ng-bayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa Philippines Trust Index, isang pag-aaral ng Aon, the stakeholders firm noong 2011 sa pamamagitan ng survey sa Davao, Cebu at NCR, 68% ng mga tumugon ay nagtitiwala sa online news, habang 49% naman ay nagtitiwala sa balita na nakakalap sa social networking sites. Ano kaya sa tingin niyo yung epekto ng social media sa pagpili ng kandidato? Malaki kasi most of the users kasi are youth. So, ang percentage ng mga voters natin ay mga kabataan din. So, malaking bagay din talaga yung mga social networks sa pag-determine kung sino yung mananalo. Lalo na yung mga candidates ngayon, marunong na rin gumamit at ginagamit nila as media, as medium yung paggamit ng mga blog sites.
sa tingin ko, yung regarding sa pagpili ng mga kandidato natin, sa pagpapalabas nila sa social media, sa tingin ko, nararapat lang yun para mapakita natin, o kumbaga makita natin kung sino-sino yung mga kakandidato. Pero mas maganda sana, kumbaga ang ilathala nila yung mga nagawa nila, tsaka yung mga prescription nila na dapat tuparin. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako po si Robert Tan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Bago po tayo tumuloy sa ating diskusyon, ito muna ang komento mula sa ating manonood. Ito'y mula kay Sean ng Tandang Sora. Ang daming troll na nagko-comment sa Facebook at Twitter, kala mo ang daming alam pero nakatago lang naman sila sa likod ng monitor. Nakakainis daw, sabi ni Sean. Kung may mga katanungan naman kayo o mensahe kaugnay sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol20. Kathy, balik sa inyo at ang ating mga panauhin para tugunan ang mga tanong at sa patuloy ninyong talakayan. Kathy? Maraming salamat sa iyo, Robert. Ito yung kanina, no, yung tungkol sa trolling. Ano nga ba yun at paano nyo nalalaman kung ang isang gumagamit, ang isang user ay troll o hindi? Kenneth? Sa Freethinker site, and we host a lot of big discussions. In fact, you could say that we thrive on dissent. Kasi sa Freethinkers, like, nobody actually agrees with each other, except for a few very fundamental points. Na yung reason science, Kaya nga Freethinkers, no? Well, but as long as based on empirical evidence yung mga arguments niyo, kaya it can be a bit hard for us to see yung who is trolling and who's not. Especially since yung large number of the people na would be posting very angrily sa website natin is usually mga religious fundamentalists or people who misunderstand our position na puro church bashing lang kayo or but we find na for us the important thing is you set the ground rules for the discussion first. Let's have a discussion based on evidence, that's based on logic, and if you go out of that, if you start throwing around Bible quotes to support your arguments, then that's not valid anymore. Do you ever support political candidates, Beth? Well, sa organisasyon namin, meron kasi kaming proseso ng pagpili. Malinaw yung aming proseso. Pero hindi ibig sabihin nito kami ay magangampanya para doon sa mga kandidato. Halimbawa ngayon, para sa Mayo, ang isa sa mga pinaka-basic na tinitingnan namin ay pro-RH ba o anti-RH yung candidate. Kung ang kandidato ay anti-RH, laglag na agad yan. Yeah. Pagkatapos, pagka nasagot ng oo yun, bahagi ba ito ng political dynasty o hindi? May mga ganon, pataas ng pataas. Meron kayong mga criteria? May criteria kami kasi ang tinatayuan ng aking samahan ay gusto namin ng pagbabago sa politika. Yung maging politika natin ay nakabatay doon sa mga at plataforma at hindi lamang sa pangalan o sa dami ng pera o sa popularidad. Kaya nga ang ginagamit din namin yung social media para sa ganon ay maibahagi yung mga proseso, yung mga pagtingin sa mga kandidato, para sa ganon ay matuto rin yung iba. Pero wag natin kalimutan na kung nagagamit natin ang social media sa ganong pamamaraan, nagagamit din ng mga politiko yung social media, lalo na ngayong panahon ng eleksyon, para mangampanya. Ang gusto ko lang sabihin, wag kakalimutan na pagdating sa social media, key ang conversation. Hindi ka pwedeng mag-post ka lang ng mag-post ng mga kung ano-ano dyan, halimbawa ng mga pictures mo o yung mga slogans mo, kung hindi ka nakiki-engage, kung hindi ka nakikipag-usap sa mga tao, baliwala yan. Sa totoo lang, baliwala yan. Nagagamit, sabi mo, na mga kandidato ang social media pagdating sa
pangangampanya. Noemi, paano malalaman ng taong bayan, lalong-lalo na kung yung mga hindi naman talaga masyadong ng internet, paminsan-minsan nang nagla-login, paano nila malalaman kung ang isang vlogger or social network activist ay lihitimo o nagagamit lang ng isang kandidato? Kailangan siguro magtanong-tanong muna dyan, no? Kasi may mga, pag may na-follow ka ng isa, titignan mo yung mga followers niya, at kung, kasi karamihan dyan naglo-lurk binabasa lang. So, mapapansin nila na, maganda ito kasi nagbibigay siya ng dalawang bahid, no? Hindi lang isang side. Ayaw or gusto positive or negative, balanse ba? Gusto nila na balanse. Ayaw rin karamihan ng na basta-basta lang nagtitweet dyan na walang kwenta. Kasi talagang sinusunod ka kung meron ka talagang bago na issue or balita na makukuha nila. Kasi yung whatever na sinasabi mo sa social media, hindi naman para sa iyo yun kasi may nakukuha sila doon. So, ang doon is time also. Hindi lang matagal ka ng user. Oo, matagal ka ng user na nila yung number of followers din at kung parati na lang na word of mouth is pa rin sa social media. Ito, i-follow mo yun. Ni-recommend nila yon. Kenneth, you wanted to say something? Yeah, I think na the other important thing is that you maintain a transparency. Transparency talaga, if you're looking for credibility. Pero not necessarily transparency of personality. Pero Your identity. Of Marami kasing anonymous din, di ba? Actually, I would actually say na anonymous users online are a good thing. And like if syempre yung reflexive nila na sino yan, you don't know who it is, so I can't trust them. I disagree though. I think na basta transparent yung actual thought process ng writer mismo. And yung sources niya. There is a way to be credible online kahit na anonymous ka. A number of our writers sa Freethinkers are write under pseudonyms. And it is a long and honored political tradition. Like ever since kahit na Federalist Papers ng US, yung Publius, diba? That's one of the first anonymous users. Yeah. As long as the thought behind it is logical and is able to be verified, then I think that's where the credibility comes from. Go ahead, Beth. Ako naman, mahalaga sa akin na nakikita ko kung sino yung kausap ko. Mahalaga sa akin yun. Kasi may mga experiences din online na kung saan, dahil nga nakatago yung iba. No, hindi ko sinasabi that I completely disagree dun sa sinasabi ni Ken dahil meron ding gamit yung pagiging anonymous minsan. Pero it boils down kasi, babalikan mo yon kung paano mo ginagamit yung account na yon. No? Meron din kasing ibang mga accounts na hindi mo na nga makita yung gumagamit yan. Ang paggamit, ang manner of paggamit nung account nila ay talagang tira lang ng tira nang walang kahit na anong laman. So, ito dito bumabalik yung trolling na sinasabi mo kanina, na merong mga accounts at merong mga tao na gumagawa ng accounts sa social media na ang gusto lang nila ay manira. Yun, At para sa akin, hindi mabuting paggamit ng social media yon. Pero kung ikaw ay kailangan mo yung anonymity para mas maging libre ka, halimbawa, meron akong kakilala na mga kasapi ng simbahan na bawal sa kanila ang maging masyadong political. So, ang kanilang paraan ng pag-express ng kanilang political views ay sa pamamagitan ng mga anonymous accounts. Na kung titignan mo naman, yung mga pinopost nila ay malaman, marami kang matututunan. Okay lang yon. So, iba-iba din talaga Gaano ka-epektibo sa tingin nyo yung internet, itong mga social networking sites sa pag-impluwensya ng mga botante? Kaya ba ninyong sumira o magpapanalo ng isang kandidato sa tingin ninyo? Ako, influensya, nasubukan namin yan sa 2010 So, ang limitasyon lang yung komunidad ko. Now, isipin mo rin, ang source of influence, may TV at saka friends. Ang friends ay influential. So, kung mga friends mo ay ma-influence, pwede sila mag-influence ng iba-ibang friends. So, unti-unti, dumadami na yon. Now,
I have sa community ko, nag-change ang presidential choice nila after telling them all the issues, kung ano ang plataforma. At nagsabi sa nagbago ang isip ko. Pero hindi ko alam gaano karami. Nag-umpisa yun sa 2010. Palagay ko itong year, konti pa lang, itong 2013. Check sa 2016, yan ang talagang social media election. At maka-influence na talaga ang social media. Ako, sa mga issues, tingin ko malaki yung impluensya ng social media doon sa mga nasa internet ngayon. Halimbawa, yung rules ng COMELEC patungo dito sa eleksyon na to, dati walang pumapansin yan. Pero ngayon, dahil nagpo-post ng pictures, nasaan yung mga illegally placed posters. Diba? Medyo mas nag-iingat yung mga kandidato. Tapos sinasabi ng COMELEC, nagpapadala sila ng notices, mga ganyan. So, itong mga iba-ibang mga aksyon na to, nagtutulong-tulong para mas maging, sabihin natin, yung electoral process ngayon. Isa yan. Pangalawa, mga issues. Babalik ako doon sa RH. Halimbawa, yung nangyari kay Senator Soto. Yes. Diba? Napaka-interesting nun. Oo. Na instantly, pagkasabi niya doon sa kanyang privilege speech, meron agad tumingin sa internet. Ano yan? Kanya ba yan o hindi ba? Kanya yan? At lumabas yun. Palagay ko kung ngayon tatakbo si Senator Soto, malaking bawas sa pogi points yung nangyari doon sa sa RH bill. So, ang sinasabi ko, ngayon malaki ang gamit doon sa social media, pero at the same time, wag pa rin natin kakalimutan reach ng social media or ng internet, 30% ng ating populasyon. 70% pa po ang kailangan nating abutin. So, dahil sa sabi mong yan, Beth, mamaya pagbalik natin, pag-uusapan din natin yung hindi ba kaya lang malalakas ang loob ng mga social media activists dahil hindi naman nila nakikita yung mga kausap nila walang person-to-person interaction Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po tayo sa isang break, ay puntahan muna natin si Robert para sa ilang mahalagang puntong napag-usapan. Robert? Maraming salamat, Kathy. At lumalabas nga na mahalaga talaga ang social media dahil dito sa larangan ng internet ay mabilis na makakuha ng information, opinion, at mabilis na rin makapagbigay ng reaksyon dito sa internet. At dito sa Pilipinas ay 30% ang internet penetration. Ibig sabihin, mahigit 30 milyong Pilipino ang gumagamit ng internet. Kaya sa panahon nga ng eleksyon ay marami na rin mga politiko ang gumagamit ng social media upang ibigay ang kanilang mga mensahe dito sa ating mga kababayan na gumagamit ng internet. Pero sa huli, isa lang itong tool or method kung saan magbigay ng message sa ating mga kababayan maliban sa paggamit ng trimedia sa TV, sa radyo o sa dyaryo. Isa tong alternative tool na ginagamit ng mga tao para magbigay ng information. But in the end, may mga tao pa rin nasa likod nito. Kaya it's a very social activity. It's a two-way street, hindi kagaya ng trimedia. But in the end, kagaya susulat sa dyaryo o nagsasalita sa dyaryo, ang hinahanap pa rin ng tao ay ang credibility ng tao sa likod na nagsusulat o nagbibigay ng kanyang mga komento. Kung may mga katanungan naman kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatol-ng-bayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Dahil sa bisa at malawak ang impluwensya at paggamit ng internet at online media sa bansa, inilahad na sa detalye ng COMELEC Resolution No. 9615 ang pagsama ng online election propaganda sa regulasyon ng pagkampanya at paggastos sa kampanya. Sir, ano po sa tingin niyo yung epekto ng social media sa pagpili ng kandidato ng mga botante ngayong eleksyon? Malaki kasi unang-una, yung mga tao ngayon, siyempre mahilig na mag-Facebook. Maraming nalalaman tungkol sa mga kandidato. Di katulad dati na konti lang yung information, ngayon marami na. So, yun yung malaking tulong ng social media. Siyempre, kasi sila yung nagbibigay ng idea sa tao
kung sino yung iboboto ng tama. Then pag sa social media kasi nailalabas lahat ng mga naitatago ng isang kandidato. Kaya mahalaga rin malaman yung background ng isang kandidato. Ang paghahanda para sa hatol ng bayan hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At bago ang lahat, alamin naman natin ang ilan sa mga komento at katanungan ng ating mga manonood. Ito ay mula kay Rose Ann ng Mandaluyong. Parang wala namang impact sa mismong boto ng tao yung social media. Para mga kilusan lang ang nabubuo. Pero pagdating sa mismong pagboto, parang pumapanig pa rin sila sa mga liyamado sa survey. Ano reaksyon nyo dito? Nasa belief na yun ng tao, no, kung gusto talaga nila makialam sa election, magre-research sila. May example ako dyan, noong 2009, how to vote sa automated election, top hits yan sa sa Blog Watch. Meron yung plataforma, malakas din yun. So, ibig sabihin, merong mga tao na gusto talagang makialam, gusto malaman kung ano talagang bubotohin nila sa election. At I think mas malakas ngayon may konting influence pa rin ngayon kasi ang traditional media, meron na rin itong plataforma, hindi gaya nung 2009. So, malakas pa rin because social media is also telling, oy, gusto namin itong coverage na to, gusto namin malalaman ito. At i-force yung traditional media to come up with more relevant election issues. Kung sa surveys man lang, we sa mga OFW mismo alone malakas manood sa mga blog sa amin at blog post. May mga pamilya sila sa Pilipinas. Sila mismo maka-influence doon. Dahil sila ang breadwinner. Oo, sila ang breadwinner. Mismo ang nagsabi sa akin, OFW blogger, gusto ko tulungan ang bayan namin, gusto ko namin i-spread ito. Kaya nakikinig sila sa aming mga live streaming. Balikan ko lang yung punto kanina. Mas malakas daw ang loob ng mga social media advocates, ng mga bloggers na mambash o tirahin ang ilan sa mga personalidad dahil hindi naman kayo nakikita at hindi face-to-face yung interaction. Reaction ninyo dyan? Hindi naman totoo na hindi kami nakikita. For instance, pagka tinignan nila yung Twitter account ko, mukha ko yung nakabalandra doon. So, at pangalan ko rin yung nakabalandra doon. At kung titignan nila kung ano yung mga sinasabi ko, diretso naman yung mga sinasabi ko. Siguro hindi ingatan lang yung pag-generalize ng ganong klase. Meron talagang mga, kagaya ng sinabi ko kanina, na hindi naman kanais-nais na paggamit ng social media. Pero, ang nakikita ko pa rin, ang karamihan, ay merong mga totoong gustong iparating sa mga tao at nag-uusap-usap yung mga tao. Maaring yung iba, malakas ang loob dahil nakatago sila. Pero kung titignan natin yung mga posts, makikita natin kung legitimate ba o hindi legitimate yung account. Kenneth? At least for sa kaso ng Filipino freethinkers na, I would say that it's had the opposite effect, na yung social media mismo ang nag-embolden us to go out as a group and get on the streets, as it were. In fact, just a few, for me personally, galing sa social media, yung advocacy, and I thought, okay, spread natin to online. But once we were online, we thought sa Filipino freethinkers, hindi pa sapat. Like, we can go further. And the first time, thanks to groups like Lambeth here, the DSWP, they were the ones who invited us to go to at least to my first ever isang demonstration sa kalsada sa labas ng CBCP. And that was the first of many. To really go out and get off your chair and go on the streets. And get off your laptops. Get off your laptops and get out there. And ever since then, in fact, I was telling our president na, just joking with him, pinapagalitan ko siya. Kasi a few months ago, this was a few years ago, I said, 2 months ago, I was quiet, and then 1 month ago, I was online, and I was angry, but now, I find myself, I'm on a street, I'm outside Congress, may placard ako na nakakarga. Like, what have you done to me? But I really think na social media can have that effect. It's one element
to help awaken yung isang political consciousness ng individual citizens and the nation as a whole, citizens in a democracy. Because when you see all of the information that is available out there, and when you see na may solidarity, other people who think the same as you do, other people who consider it important, for example, na i-maintain yung separation of church and state. And this was something that wasn't so popular to say before. But thanks to social media, we came together. We realized that we're not alone. And that gave us the wherewithal to go out and interface with other people who have been organizing for years. So, pwedeng gamitin din ang social media para mag-organisa at para maging isang united para sa isang cause, no? Kasi ganun ang common And to misconception. bring it out into the real world. Kung babalikan mo kami yung ng Apple tanong Watch. kanina, na sabi parang wala pang impact yung social media. Pero kasi pagka sa malakihan mo tinignan, 30% lang yung may access, 70% yung kailangan pang ma-reach out. Magaganda yung mga sinasabi sa loob ng social media, pero paano yan nakakarating dun sa walang mga access sa internet? Yan yung hamon ngayon. Ako sa tingin ko, ang isa sa mga kailangan ding gawin nung mga nasa social media, kagaya ng sinasabi ni Ken, ay wag manatili doon sa harap ng internet. Pumunta doon sa mga komunidad, usap sa mga totoong tao. Kumbaga yung proseso namin ngayon, dati binabaliktad. Dati galing kami sa komunidad, pumupunta kami sa social media ngayon. Yung mga nasa social media ngayon, pumunta rin sa komunidad para magsabay tayo, magkita tayo. Ang hamon ko nga is, lumabas at makikiusap, maski 2 tao lang. At ipasa-pasa mo yung alam mo sa internet, na alam mo gusto nila. Kasi nakita ko, pag kinausap ako, maski hairdresser ko, gusto nila malalaman kung anong mapupulot ko dyan. So, ang hamon namin, 6 ways. Isang way yon, lumabas ka at labas ng voter education, maski 2 tao muna. And then, yung mga iba, alam ko may mga followers ako, mag-voters ed mismo sa barangay nila kung anong mga issues na dapat ipa-follow nila. Voters education, malaking potensyal nga ang social media. Isang magandang tool para maipaalam sa ating mga mamamayan kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, mga sino ang dapat at hindi dapat iboto, yung mga dapat nila malaman sa kanilang kandidato. You think the internet is being used, is it being maximized for voters ed? Not yet. As of right now, no. May potential. And of course, where we are in 2013 is very different from where we are in previous elections, just because everything's moving so fast. Pero in terms of, as you say, maraming mga social media users, pero in terms of yung infrastructure mismo, na who has internet connections, who has easy access to internet connections, and not just any internet connection, preferably broadband. May gumagamit pa ba ng dial-up? Wala na. Well, Meron pa ba? but that's the thing. Yung infrastructure, if you have like yung mga dial-up, you can email and stuff, pero yung mga videos, yung mga, so there's a real barrier. And it's something that should be addressed. In fact, yung trend now, yung sa worldwide rights movement, like internet access is itself a right. Universal internet access. Yeah. For The UN every said. person. Yeah, United Nations has gone on and said na every person should have a right to the internet. In the Philippines, we're still very far from that target. 70% Pero pa yung nag-umpisa na kailangan kami natin. ng voters ed So, hindi ibig sabihin na hindi siya mag-effect. Nag-effect siya sa komunidad mo talaga sa internet. Kaya lang, hindi pa siya Kailangan dumami. Dumami Yung yun. gumagawa niya. Yeah. At hindi lang gawin sa internet. Oo nga Gawin Kasi meron talaga kaming kasama yung meron mga kaming totoong infographic na parang comics. I-download mo ito at i-print. So ipiprint mo 'yon, yan ang isang action na pwede mo i-distribute maski 2 lang or 3. Sa darating na halalan, malapit na yan, May, ano ang mensahe nyo sa mga botante bilang mga ma-impluensyang tao sa cyberspace? Unahin natin si Noemi, very briefly lang. Dapat may, alam mo anong belief mo at may voting criteria kayo. Akin ay karakter, may plataforma, may track record, at may sabi ko plataforma. So, kailangan may voting criteria din kayo, no? At make sure na alam mo kung anong gusto mo sa bayan mo or sa sarili mong pamilya. Kenneth? Simple lang yung mensahe ng Filipino Freethinkers. No? We won't endorse any particular candidate, pero we will call out immediately and we will disseminate any candidate that has arguments na hindi that are not in conjunction
reason or logic. And then also, most importantly, we will call out yung kahit na anong kandidato na does not respect the separation of church and state. Beth? Sa amin, sa samahan namin, mahalaga para sa amin yung pagiging makamahirap at karapatan ng mga kandidato. Ang hamon natin sa ating mga boboto para sa eleksyon na to ay huwag tumingin sa pangalan lang. Huwag tumingin kung sikat ba yan o hindi. Ang tignan natin ay kung ano ang tinatayuan ng mga issue nitong mga kandidato na ito. Kung ano yung mahalagang issue sa inyo, tignan nyo kung kapareho ninyo yung kandidato. Tignan natin ang karanasan, track record, kung naging legislator na yan, anong klase ng mga batas, ng mga bills ang kanyang final. Kung executive siya, ano na yung mga nagawa niya. Kung bago siya, tignan nyo kung yung background niya. Kaya ba niya na tumayo para doon sa posisyon na yan? Isipin po natin, ang mga humaharap ngayon sa atin bilang mga kandidato ay nag-a-apply ng trabaho bilang lingkod. Yan. Kilatisin nating mabuti para mapuntahan natin yung tunay na pagbabago na gusto nating lahat. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Miss Noemi Lardizabal Dado at Miss Beth Angsioco at syempre si Kenneth Keng para sa pagbibigay linaw sa papel at impluwensya ng social media sa darating na halalan. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Ito kasi mukhang nakikita natin na unti-unti nang lumalakas ang influence ng in terms of providing information, comments at reactions dito sa ating mga taong nasa internet ngayon. Tama ka dyan, Robert. Bagamat aminado itong ating mga guests kanina na mga social network activists at advocates na limited pa rin sa isang bansa tulad ng Pilipinas na medyo mahirap at mahal pa ang access sa internet ang kanilang audience. Bagamat sabi nga nila kumpara dun sa eleksyon na naganap noong 2010 ay mas marami na ngayon ang nag-e-engage sa kanila pagdating sa usapin tungkol sa eleksyon. Although sinasabi natin 30% pa lang ang internet penetration natin dito sa Pilipinas, ang totality niyan is mahigit 30 million ang mga Pinoy na gumagamit ng internet tulad ng Facebook, Twitter, at dito lumalabas na pwede tayong in real time gumawa ng reaksyon, komentaryo sa mga issues na nagaganap sa araw-araw. Ang mahalagang punto na lumabas, Robert, sa diskusyon natin, itong sinabi ni Beth, na sinabi niya, ang internet ay hindi lamang dapat nandun ka sa iyong mobile phone, sa Android phone mo, sa iyong computer, at nagdadadada ka, ngunit wala kang ginagawa. Dapat gamitin mo ito para ma-unite ang mga netizens, para mag-lobby at kumilos para sa iyong advokasya. Dito nga lumalabas ang direct effect nga ng social media from communication, reaction, education to mobilization at direct action. At yung sinasabi nga nila, once people are in the know, positive actions will flow. Bagamat malaki ang impluwensya ng social media, dapat nating tandaan na nasa atin pa rin ang desisyon kung sino ang ating iluluklok sa pwesto. Kaya kilatisin natin ng mabuti ang mga kandidato bago tayo pumoto. Ako si Robert Tan. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari din ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Salamat po sa aming mga naging bisita ngayong araw at salamat sa aming mga tagapanood at sinamahan po ninyo kami. Ako si Gabriel, magandang araw sa inyong lahat.